Ang krisis sa flood control projects. Nakakabahala at nakakadismaya ang mga ulat tungkol sa mga anomalya sa ating mga proyektong kontrabaha. Habang ang taong bayan ay patuloy na nagdurusa sa tuwing sasapit ang tag-ulan, nawawala ng ari-arian, tahanan, at maging buhay, lumalabas na bilyon-bilyong piso ang nasasayang o nananakaw lamang dahil sa korupsyon. Ang masakit na katotohanan. Ghost projects. Ang mga proyektong nakalista sa papel bilang tapos na, ngunit wala namang makitang basehan sa aktwal na lokasyon ay isang tahasang panlilinlang sa publiko. Substandard na konstruksyon, ang paggamit ng mga materyales na hindi pasado sa kalidad ay nagreresulta sa mabilis na pagkasira ng mga dike at floodway, kaya't ang pondong dapat sana ay pangmatagalang solusyon ay nagiging panandaliang ayos lang na madali ring guguho. 2. Ang grand robbery. Ang mga alegasyon ng kickbacks, na umaabot daw ng hanggang 25%, ay nangangahulugang maliit na bahagi lamang ng pondo ang tunay na napupunta sa pagpapatayo ng infrastruktura. Ang natitirang budget ay napupunta lamang sa bulsa ng iilang opisyal at mga favored contractors. Ang epekto sa taong bayan. Ang mga anomalya sa flood control ay hindi lang usaping pinansyal, ito ay usapin ng kaligtasan. Ang mga komunidad na nasa flood-prone areas ang direktang biktima. Habang nagkakaroon ng bakbakan sa politika at investigasyon sa Senado o Kamara, ang mga mamamayan ay nananatiling nakalubog sa baha. Nakakapanghinayang na sa halip na magamit ang budget para sa mga modernong pumping stations, maayos na dredging, at matitibay na dike, ito ay nagsisilbi lamang gatasan ng mga taong walang pakialam sa kapakanan ng nakararami. Panawagan para sa tunay na pagbabago. Ang mga investigasyon ay mabuti, ngunit hindi sapat. Ang kailangan ng Pilipinas ay 1. Transparency at accountability. Siguraduhin na bawat sentimo ng taxpayer ay nakikita ang patutunguhan sa pamamagitan ng isang real-time at bukas na transparency portal. 2. Hardin ng hustisya, dapat maparusahan ang mga opisyal at kontratistang napatunayang sangkot sa mga ghost projects at hiram lisensya schemes. 3. Master plan, huwag nang mag-asa sa piecemeal o tingi-tinging proyekto. Kailangan ng isang komprehensibong flood management master plan na nakabase sa siyensya at hindi sa politika. Mas mahigit sa huli, ang baha ay hindi lamang natural na kalamidad, ito ay naging produkto na rin ng gawa-gawa at korupsyon. Panahon na para itigil ang ganitong sistema at unahin ang buhay ng mga Pilipino bago ang interes ng iilan.